huwag kamutin, may gumagalaw sa ilalim ng iyong balat. Unang beses pa lang sumigaw si Mateo, umalinggaw na ito sa buong bayan. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nagtatakbong pumasok sa kwarto niya, inakalang bangungot lang ang dahilan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang pinupunit ni Mateo ang sarili niyang balat, pilit kinakalkal ang kung anong gumagapang sa ilalim nito. "Nanay, may gumagapang sa loob ng balat ko." Namutla si Aling Rosa. Napaatras siya, ngunit nang makita ang pagmamakaawa ng anak, hinawakan niya ang mga kamay nito, at napanganga sa hilakbot. Sa ilalim ng kutis ni Mateo, may bumubukol, gumagalaw. Parang may mahahabang uod na gumagapang sa loob, napapasigaw si Aling Rosa at agad siyang tumawag ng tulong. Nang dumating ang albularyo ng bayan, si Mang Berto, pinagmasdan niya ang nangingisay na si Mateo. Pinag-aralan ang mga guhit at galos na gawa ng sariling mga kuko ng bata. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang daliri sa gumagalaw na bukol sa braso ni Mateo, at saka siya bumulong. Barang. Nasa ilog si Nano, Bianca, at Jiro nang marinig nila ang balita. Hindi nila matanggap ang sinapit ng kaibigan nila. Nang bumisita sila sa bahay ni Mateo, sinalubong sila ng nakakasulasok na amoy ng pawis at kung anong nabubulok. Nakahiga si Mateo, namumutla, ang katawan butot balat. Nang hawakan ni Bianca ang kanyang kamay, may kumilos sa ilalim ng balat nito, isang mahaba at gumagapang na bagay, napaatras siya, nanginginig. "Sino nang gagawa nito kay Mateo?" tanong ni Bianca, walang sumagot, pero may isang pangalan na dumaan sa isipan ni Noah. Aling Sadora. Isang matandang nakatira sa gilid ng kagubatan. Isang mambabarang, isang mangkukulam na nagpapadala ng mga insekto sa katawan ng kanyang mga biktima, kinilabutan si Noah. Akala niya kwento lang si Aling Sadora, nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, natigilan si Jiro. "Narinig niyo ba yun?" bulong niya. Natigilan si Nano at Bianca. Screech, 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 parang mga maliliit na paa na dumudula sa kahoy. Parang may gumagapang sa ilalim ng lupa, nagsitakbuhan sila pauwi. Kinabukasan, mas lumala ang kalagayan ni Mateo. Namamaga ang kanyang katawan, parang may mga maliliit na ahas na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Hindi na siya makapagsalita, hindi na sila makapaghintay. "May paraan para mapigil ito," sabi ni Mang Berto. "Pero delikado. Kailangan nilang ibalik ang barang, ang mga insekto, kay Aling Sadora bago maghating gabi. Kung hindi, tuluyang mabubulok si Mateo. At pati sila, madilim at makapal ang hangin sa kabubatan." Habang naglalakad, napansin nilang parang gumagalaw ang mga puno, ang mga dahon nanginginig kahit walang hangin. At ang tunog na iyon screech, 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 nang marating nila ang kubo ni Aling Sadora, hindi makagalaw si Bianca. Sira-sira ang dingding, may itim na amag na gumagapang sa kahoy. Wala silang kumakatok, pero dahan-dahang bumukas ang pinto, sa loob, punong-puno ng garapon ang mga dingding. Ang ilan may tuyong dahon, ang iba may gumagapang na mga nilalang, mga gagamba, sentipede, mga puting uod na nagsisiksikan, at sa gitna ng silid, sa tabi ng nag-iisang kandila, nakaupo si Aling Sadora. Mapuputi at walang buhay ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig nakangiti, ngunit ang kanyang mga ngipin ay itim at sere. "Isa sa uli niyo ang hindi na maaaring ibalik," bulong niya, at noon nila naramdaman ang pangangati. Ang kilabot sa ilalim ng kanilang balat, pumasok na ang barang sa kanila, napapasigaw si Jiro, bumagsak sa lupa, nangingisay. Si Bianca, pilit kinakamot ang sarili niyang braso hanggang dumugo. Si Noah, namilipit sa sakit, pero hawak pa rin niya ang kandila na binasbasan ng pari. Nanginginig niyang sinindihan ang pusporo, pumikit si Aling Sadora. Napaatras. "Sunugin mo," sigaw ni Bianca, walang pag-aalinlangan, dinikit ni Noah ang kandila sa isang bungkos ng tuyong dahon sa dingding. Agad lumiyab ang apoy, mabilis na gumapang sa buong silid. Ang mga insekto ay nagsigawan, si Aling Sadora ay napasigaw, ngunit hindi siya tao, hindi na siya tao. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang puno ng gumagapang na nilalang, ang kanyang balat na bibitak, ang kanyang bibig bumuka hanggang sa hindi na natural. Hindi, sigaw niya, tumakbo ang mga bata palabas, kahit na ang kanilang katawan ay nag-aapoy sa sakit. Ang kanilang paningin ay lumalabo, ngunit hindi sila tumigil, hanggang sa nakalayo sila, at ang naramdaman nilang kilabot sa ilalim ng kanilang balat ay nawala. Kinabukasan, bumangon si Mateo na parang walang nangyari.
Ang kanyang balat ay malinis, ang kanyang mga mata maliwanag. Akala nila tapos na, ngunit nang humiga si Noah sa kama ng gabing iyon, narinig niya ulit ito, screech. Screech! Screech! Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana. Sa labas, sa gitna ng dilim, may dalawang mapuputing mata na nakatingin sa kanya.